Ito po si Henry Ang. Dito po tayo banda sa may paglagpas lang ng Jarles Peak para i-review ang bagong Sim Naga 155. Ito nga pala yung sa left handle switch yan. Ito high, low, passive switch, hazard, tapos born. Ito sa kabila, right side, kill switch, at saka push button. Makita nyo sa instrument panel, ito RPM, temperature ng makina yata, tapos trip, odo, at saka yung oil, top lock, and gasoline. Dito sa side na to makikita mo yung ABS na ano niya, indicator, ganun, TCS, and ito yung signal light kabla. Tsaka pag lumalabas yung side stand, o nga pa may kill switch din yan sa side stand. Tapos dito yung gasolina. Headlight nya LED, DRL yan. LED na rin, tsaka signal light LED. Ito aftermarket na to. Tsaka ito pinalitan na. Ayan. Ito pala pinalitan na rin. Siyempre pag gusto niyo ng top box, kailangan magpalit din kayo ng bracket. Kikita nyo yung stoplight nya, parang liig ng Cobra yung shape nya. Ito push lang, okay, para balik, push ulit. ABS nga pala, harap likod. Tingnan nyo guys, ang laki ng disc brake, kaya ang ganda niya ng stopping power niyan. Dual piston yung harap, yung likod single piston. And again, malaki rin ang disc brake, disc rotor disc. Yan. Tapos single swing arm. Kaya kita nyo malinis dito, wala yung mga regular shocks. Tapos ang compartment niya pala is kaya ang helmet, pero nakabaliktad yung full face kasya. Siyempre depende rin siguro, baka XL hindi kasya, mga medium siguro, large na full face kasya. Ito charger, tapos keyless na rin siya. Ito pag nalobat yung ano nyo, pwede nyo pong tanggalin, may susi yung sa may remote. Ayan. Kasya bottle water. Good afternoon guys. Kakalagpas lang natin ng Jarles Peak. Well, dito tayo ngayon para matesting ang bagong SYM Naga. Yan, also known sa Taiwan ng SYM MMBCU. Sa Europe yun din ang pangalan tawag sa kanila eh. Sa Pilipinas ang tawag Naga 155. Sa Taiwan actually 3 years, 4 years na yata sa Taiwan to ni-release. Sa atin 5 months, 6 months pa lang kalalabas sa Pilipinas. And nagkakalaga ng 124,900. Nung unang labas niya, nasa ano lang eh, 119. Tapos after a few months, nag-price increase. Ayun. Ngayon quick specs tayo. It's a 150cc 4 valve single overhead cam, may dual ABS, tapos may traction control sa likod, and naka LED headlight and signal lights harap likod. Yun. Tapos may gas tank na 7.3 liters yata ang capacity. Ganun ang puno niya. And nasabi na meron siyang fuel
consumption na average na 41 to 42. And so far, mas maganda yung handling niya, and masarap siyang gamitin. Siyempre, lahat naman ng bagong bike, masarap gamitin. Pero, meron yung bike na parang nasasawaan mong gamitin after ng ilang buwan. Yun. Ito, siyempre, bago. Kaya siguro, kaya sabi ko, nag-enjoy. Pero, totoo naman, yung feeling, nakaka-enjoy mag-ride kasi magaang siya manakbo. Hindi siya hirap. Kasi 4 valve siya, tapos 150cc. Yung sa Taiwan yata 160, dito lang sa Pilipinas ang 150. Sa papel 149 point something na displacement eh. Yan. Dito tayo, height ko is 5'8", 5'7". Pagka naka-stop ka, medyo tingkayad ng konti. Mataas yata upuan eh, kaya ganon. Kaya pag mga 5'6" below, baka naka-tiptoe na kayo pag naka-stop. Pero don't worry, dahil magaang yung motor, madali nyo naman siya itayo, i-balance ng left-right. Kaya kahit mataas yung motor sa pag naka-stop, eh kayang-kaya nyo i-maneuver yan. Kayang-kaya nyo i-balance. Tapos dito sa harap niya may gulay board siya. Tapos meron pa ditong extra tapakan pag napagod ka sa long ride. Pwede ganyan na posisyon, no? Yan. Pwede ganyan. Ang paa ko is 11, size 11. And ayan, nasa dulo na, dumidikit na yung paa ko sa likod sa ano. Meron pang around mga 1 inch to 2 inches na sobra sa harap. Malaki yung gulay board niya. Okay. Yun. Yung mga dito, yung normal natin. Sa switches, siyempre, yung normal na high-low, passing, signal light, left-right, busina. Yun. Tapos sa kill switch and push start. Yun. Sa ano natin, LCD, gauge natin, may RPM, may time, may trip A lang, walang trip B. Tapos may odometer para sa total ng tinakbo, and may oil. Yung oil every 1,000, parang hindi na maiilaw yung oil mo, indicating na mag-change oil ka. And dun mo lang din siya marireset to 0 pag umabot ka ng 1,000. Okay. Tapos yung clock niya, ayan, bali 1 PM na, kaya military time nakalabas. Tapos gasolina yung sa baba. Okay. Sa almost 20 tank ko, naka 32, 33 ang nakuha ko average sa break-in niya. Pero kung compare ko sa Husky na same engine tsaka same panggilid din, eh nasa 41 yun eh noong na break-in na. So expect ko ganun din ang kain ng gasolina nito pag after break-in. Yan. Siguro pagka nagka panahon, ma-ride ng malayo-layo. Dito na tayo sa kilometer 90. Dami rin tao. Wala na yung arko dito. Sana balik nila. Okay. Dito is charger. Tapos ano to? Keyless na siya. Tapos dito compartment ng tubig. Walang takip yung compartment, pero pwede na yan. Tapos may hook. Yan. Ito dinagdag ko na to. Tsaka to dinagdag ko. Wala yan. Visor yun lang. Tsaka ito, pinalitan ko. Tsaka yung levers natin hindi adjustable. Pinalitan ko na lang din. Tapos ito, syempre, nagdagdag tayo ng MDL. MDL ko, kinabit ko sa ilalim na sa may bandang fork. So, sitting posture, upright siya. Yung kamay hanggang siko, pantay naman. Para sa height ko na 5'7", 5'8". So, hindi ka mangangalay, hindi nakataas, hindi nakababa yung kamay mo. Sakto. Upuan, malambot. Sa 2 hours na papuntang Jales mula Santa Mesa, hindi naman nanakit yung puwet ko. O siguro, sanayan lang dahil palagi naman nagmumotor. Sarap i-testing dun pataas. Tapos,
relax yung paa mo. Pag napagod ka, pwede ganyan. Yung upuan sa likod, sabi ni Mrs. sumakay OBR, malapad yung upuan, hindi raw masakit sa puwet. Yun. At malambot ang kutsyo niya. Hindi naman malambot na lubog ang ano mo. Firm siya pero malambot siya. So, pag long ride, maganda siya. Malalaman natin pag na long ride. Pero so far sa 2 hours na pagdadrive, okay naman. Tapos, ano pa? Brakes. Yun ang the best sa brakes. Yung brake sa likod, maganda kumapit. Konting piga lang. Siguro, konti lang piga. Tira mo. Ayan, oh. Hinto kagad. Oh. Ito harap. Oh, ganun din. ABS nga pala yung brakes natin. Harap, likod. Yan. Try natin yung preno, ha? 60. Yun, oh. Ganda na stopping power. Kasi, ang lalaki ng rotor. Tapos, malapad na rin yung gulong niya. So, maganda na rin yung kapit. Pero, syempre, be-break in nyo pa rin. Dahil stock yan. Need break in yung goma pag bago. Sa brakes, maganda brakes. Konti piga lang, ayan, oh. Kumakapit na kagad. Tapos may traction control sa likod. So para pag kunari nag-slip yung gulong sa likod, papatayin niya konti ng konting-konti para lang huminto at kumapit ulit yung gulong mo. Hindi ka magtuloy-tuloy mag-slide. Yan. Tapos pwede mo naman din siyang i-off yung traction control pag madaan ka sa mga bato-bato, off-road, yan, para pag nag-slip hindi siya mawawala ng power. Tuloy-tuloy pa rin. Sa highway, and maganda naka-turn on palagi ang traction control mo for safety. Sabi nila, pag ewan ko, paniniwala nila na pag in-off mo raw, lalakas yung takbo. Actually, very minimal lang yun. Pinatay mo yung traction control para tumulin ng ganong katulin. Hindi naman ganon tutulin ng 10 kilometers kagad dagdag na takbo. O ay hindi, mali. 10 kph kagad takbo. Konting-konti lang. Ngayon, sa handling, yan, kita nyo, nagbabanking-banking tayo. Idiin nyo lang dito sa kanan, sunod siya kagad. Madaling sumunod yung motor. Madali yung maneuver. Yung iba kasi motor, pag niligo mo, parang lumalaban. Ito, okay naman. Pag diniin mo yung manubela, yan, sunod siya kagad. Hindi siya mahirap pasunodin. Yan, maganda ang handling niya sa banking. Pero syempre, ingat pa rin. Alam mo naman, may tsamba. Drive. Palagi tayo ng drive ng with caution. Mag-ingat. Yan. Enjoy natin yung road para makarami tayo ng ride. Makauwi tayo sa ating pamilya. Yan. Tapos, power, 150cc. Maganda yung throttle response pwede siyang dahan-dahanin mo. Tapos, gradual mo na pagpiga. Smooth yung acceleration niya. Pero mararamdaman mo yung ganda ng torque. Ayan unti-unti. So habang binibigyan mo, gumaganda yung response niya. Hindi siya yung parang pangit ng daan. Yung kunwari pag ginano mo, yung lalo na sa traffic minsan may motor na ganoon Pag yung dinahandaan mo, parang kumakajut-kajut. O kaya minsan kailangan mataas yung pihit mo bago siya tumakbo. Ito parang tamang-tama yung pagtimpla nila ng CVT. Pagkapihit mong ganun, sakto yung takbo niya, smooth. Hindi siya yung parang nagugulat o kaya hindi stressful sa katawan pagka traffic dahil stop and go.
Tsaka pagka sa ano naman, pagka straight, maganda rin siya tumakbo sa straight. Stable naman siya. Ang weight nga pala ng motor is 140 plus, 43 o 40. Iba-iba eh. Depende siguro pagka pinuno mo ng gasolina, mas bibigat. Pero sa internet, 143 yata. 138 to 143 ang timbang ng motor. So, kaya kayang-kaya mo i-maneuver. Haba nito dahan-dahan. Kaya niya na yung Santa Maria Laguna na tayo. Ganda pine trees. Kaya masarap mag-ride dito sa Marilaki Road eh. Presko kahit tanghaling tapat nito alaunat 135. Yung ito may kapihan. Kaso kape nila 3 and 1 matamis. Hanap tayo ng kapihan na hindi matamis. Yan. Ano pa? Suspension. Siyempre, maganda yun na laro ng suspension niya kasi ano ba yun? Meron silang tinatawag dun sa sim na ALE yata. ALEH. Nalimutan ko yung ibig sabihin ng abbreviation na yun. Pero may ginawa silang parang link para gumanda at saka stable yung takbo in high speed at saka maganda yung bagsak ng suspension sa likod. Naka monoshock pala to na nakahiga sa left side. Pagka nakatayo ka sa likod, tinignan mo nasa left side yung malaking monoshock. Yan. Tapos yung sa gulong sa likod parang kotse, may 5 nut. Tapos single lang siya single swing arm. Nasa left side lang din. Sa harap, yun yung usual na fork natin, hindi siya inverted. Pero maganda naman ang play. Ngayon nasa takbo ko na yata is magpa 500 kilometers na. Nag-improve yung bounce. Noong una medyo tawag nito, matalbog pa nung una siguro kulang sa gamit dahil bago. Ngayon nag-improve na siya ng bounce na. Hindi na ganun siya ka tight mag-bounce. Maganda na yung laro ng shocks. Ngayon kung ibabase ko sa Husky na pareha sila ng suspension, yun ang ganda na ng suspension ng Husky laro after 4,000 to 5,000 kilometers. Yun. Saka na long ride na yun, kaya na-exercise na yung nun, shocks nun. Ito na yung lagusan, lihim na lagusan. So handling, brakes, power, maganda. Yun. Try natin mag-overtake paakyat to. O nga pala, CVT nito, as usual, makakabili kayo kay Boss HQ Lawrence Lim, dyan sa Scout Alcaraz, saka kay Boss Renz. Yan, makikita nyo siya sa group ng Husky. May mga aftermarket siya na binibentang para sa SYM. Tapos yung ibang mga parts, pwede rin kay Boss Lawrence or kaya order kayo kay Mitsukoshi, yung nag-import ng SYM. Sila yung official importer and dealer. Yan. Ngayon, pagka sa accessories, sa Shopee ko lang nabili yung mga accessories nito, like adjustable levers, etong riser, etong visor. Yan, tatabi ata sila kung ano. Tapos yung top box natin sa likod, Shopee ko rin nabili. Tsaka yung matting, isa pa ako ngayon dyan sa gulay board natin, Shopee ko lang din binili. Yun. Sa ngayon, stock pa yung CVT ko, hindi ko pa kinagagalaw dahil inoobserbahan ko muna. Siguro right after ng mga 2,000 kilometers na paggamit, saka na lang siguro magpapalit
pagsawaan ko muna at gusto ko naman yung takbo niya eh. Ano naman siya, energetic tumakbo yan. Tsaka maganda yung torque. Subo ko to kahit may angkas, maganda takbo. Horsey. Oo nga pala, kaya tinawag na Naga kasi snake yung design. Snake is serpent. Yun. So yung design ng mukha ng Sim Naga natin is parang pangil ng ahas. Yung harap. Tapos yung likod parang leeg ng cobra. Yung stoplight niya ba pag tinignan nyo na maigi, sana after break-in ma-achieve ko yung 41-42 na gas. Para sa 150cc matipid yun. Pero ngayon naman sa 31-32 okay na rin. Bagay, pero kasi dahil tumaas ng gas, kaya medyo parang ramdam natin na parang malakas sa gas. Pero pagka 41 nung nag-ride kami gamit yung gamit yung Husky, nag 41 ako dati nun. Hataw pa yun, papuntang ride, papuntang Ilocos, Pagudpud. So I assume na ganun din to, dahil pareho sila makina at saka panggilid, suspension, parehas. Parang nagkaiba lang is yung external na itsura. Speedometer niya kahit maarawan, malinaw naman yung mababasa mo naman. Very clear naman yung speedometer niya. Yun. Overtake natin to at parang makakasama niya yun sa likod Yung busina pala, magulat kayo ba? Malakas, pinalitan ko na rin. Tapos pinalagyan ko na rin ng MDL kay Boss Lawrence. Yan. Shoutout sa kanyang mechanical, si Jaime. Siya ang gumawa nito. Siya nag-install. Yan. Daming chicken manok. Tilay. Daming pansabong na manok. O nga pala, kanina napansin ko pagdaan ko sa Manukan, parang nagbawas sila ng puno. Wala yung mga shades doon ng puno, pinutulan nila. Ano yun? Para maiwasan yung mga tumatambay. Maintindihan Ngayon pabalik na tayo sa Santa Mesa. Sunduin ulit natin si Mrs. dahil maaga siya mag-out. And ngayon ine-enjoy ko lang ang road ng Marilake. Mainit ang hangin na rin, pero hindi naman ganun kaiging, siguro dahil presko naman.